Hello po, good morning. Welcome sa ating lahat. Welcome sa Tuesday briefing po natin. It's the 27th day of April. So to start, let me share my screen with you. Yan, so umpisahan po natin sa Euro. Kung nakikita nyo po yung chart ng Euro ngayon, clearly this is a half signal for a break in market structure. Kasi nga ito yung previous low, nag-break po siya, bumalik. Ngayon, ang confirmation niyan ay magaganap pagka na-break na po ito. But again, if you look at the chart, hindi lang po market structure ang nag-break. Meron ka ding price pattern formation dito. So, yung break niya sa trend line tapos papunta ulit dito. So, ang tatargetin po niyan ay most likely 1, 2, 3. Most likely ito po this level here. Anong level po yan? 1.20. Parang naman, 1.20. Let's try it here. Ito. Kasi 1993 yan. Ang daily ATR niya ay ay 60 pips. So kung halimbawang ang high ngayon, assuming na ang high ngayong araw ay hourly po ito, no? So assuming lang na ang high mo ngayong araw is this price level. Bumalik siya dyan. Ang high mo today is ito. 2084 less 60 is 20 something. 2024, mga 2024 or 20. Kasi kanina, yan, 2022 po ata yung nakuha. Ayan, ito. I was able to get a 2022 figure here based on the hourly, ito. Ayan po. So, kung lalaglag man yan ngayon, most likely dito tayo sa 200-day moving average which is 2022 or 2023. Yung cut loss mo is 23 pips, kaya po yan ay from 2084. Kung papasok ka ng 2084, ang mo ngayon, ang cut loss mo is 2107. Yung 2084 po, ay yan ay galing po yan. Assuming na hindi pa nangyayari, because what I'm trying to teach you or what I'm trying to share with you, what I'm trying to share with you is be able to spot areas of value. So kung dito, nung hindi pa nangyayari ito, what is the area of value here? The area of value here is this. So kung dito ka nag-abang, yan, nakuha mo yan. So ngayon naman, since nandito na ang presyo, saan ang area of value mo? Nasa kalagitnaan ka, wala kang makita dyan, you go to smaller time frame. Ayan, and then you choose whether it's this, or this, ang magiging area of value mo. So yun po yung that is how to go about it. So kung wala na pong tanong sa euro, tayo po ay lilipat naman sa British pound. Ang British pound naman, mukhang pababa pa rin po. So, kung bababa man siya, ito kasi, ayan, kung papansinin po natin ito, this is a ayan, this is a triangle formation. So itong triangle formation po, nag-break na po siya.
Since nakapag-break na siya, bumalik siya sa trend line ulit, most likely it will resume its downward direction. So kung i-resume po niya yung downward direction po niya, mas na kuwaba, mas na nakapagod ng camera, parang gano'n. Ayan, so ang ano po, ang halimbawa no na you would consider, if you would want to consider this as your triangle, kasi kanina flat side po siya, no, ngayon naman ay hindi siya flat side. So pwedeng ito din kasi yung triangle na form diyan sa ano mo. So if kung ito po ang i-consider ninyo at nag-breakout na rin po, then ang gagawin mo lang, you just have to move ito, yung side na to, tapos makukuha mo yung magiging target ng ano mo, ng magiging target ng breakout mo, no? So it will be this. This is around 38.50 area, 38 ay 15 minutes lang kasi to eh. So yan po. So ang mangyayari naman yan, bakit naman ito ngayon? So bakit yan ang kino-consider? Kasi po kung magbe-breakout po dito yan, naging lecture na ng technical analysis, no? Sorry na lagi kong napagsasama ang market briefing at saka lecture ng technical analysis. But at any rate, pagka nag-break po dito yan, mukha namang magbe-break, you just get the farthest distance from the trend line and then you approximate it from the point of breakout. So kung dito magbe-breakout yan, ito po yung magiging target yan, which is 38.11 or 38.10 from a high of, kung halimbawa man, no, na ito po yung kinonsider mo, so dito ka dapat nag-sell, which was just 15 minutes ago, dito ang selling mo, yun po yung magiging target mo. Ang cut loss mo po ay depende sa hourly ATR mo. Ang hourly ATR mo ay ito, so 17.5, 18 times 2 is 36. Yun po ang yan, so cut loss mo is 19.31. If you get in at 38.95, ang target mo will be 38.10. So kung wala na pong tanong dyan, tayo naman ay lilipat sa AUD-USD. Ang AUD-USD ay mukha namang paakyat pa, no? Kasi bakit natin sinabing paakyat? Obviously, ang market structure mo dito ay paakyat. So kung paakyat po yan, hindi na ako titingin sa daily, pero tumingin pa rin ako. Yan, ang kaya lang po tayo bumalik dito because nakita ko ito kanina. This is something that I would want to point out. Ito po. Ano ba ang importansya nitong gap na to? Kasi there is a very strong likelihood that the price will fill in the gap before it resumes its uptrend. So ano po ba ang ano niyan? Ano po ba ang most likely dito po siya hanggang dito po siya no? So it will probably correct up to closing ng 77.17. Yan, it will probably close up, it will probably fill in the gap up to the level of 77.17 before it goes up. So ngayong araw po, ano po ba ang tinitingnan natin? Kung may possibility ka ng ganyan, magsisell ka na ba kaagad? Hindi, kasi titingnan mo din ang daily mo kung ano ang market structure ng hourly mo. Ang market structure ng hourly mo is ganito. So kung ito yung market structure ng hourly mo, it is clearly telling you that it might correct before going up, most likely up to 77, 71 area. No? Wag kayong malilito kasi ito yung 50-day moving average.
wala pa tayong nakikita sa daily na magko-correct siya. So we will not assume for today na today nga i-fill in yung gap. But the gap is always bound to be filled in. So we buy at 77.71, ang target po natin ay 78.30. Yung 78.30 ay galing yan dito sa broadening formation. Yan yung pinakamalawak, yan yung pinakamaluwag na touch point from relative to a price touching one of the sides ng iyong broadening formation. So yan po. Yan, kaya po dito ang target mo ay 78.38. Ayan, no? So ang cut loss mo, since this is hourly, you just take the ATR, 11 times 2 is 22. Kaya po ang cut loss mo ay 77.49. Ang USD JPY naman, ang USD JPY is kung nakikita nyo, no, up ang kanyang sa daily kasi, yan, nakikita mo ano na siya, no? Nagre-reverse siya dito. So it's up ang basa natin sa daily ngayon. So kung hanggang saan pupunta, hindi tingnan natin. So it will probably go up to this area. Ayan po. Nasa 108.93 area itong area na to kasi mukhang marami sila dito. Yan. So this is 108.93 area. It will probably go up to there. If we take the ATR of today of the daily movement, which is 60 pips, no? Roughly 60 pips. Kung ang low mo ngayon ay ito, so 108.10 plus 60 is 108.70. Kaya po ang ano po niya, ang target niya is ipagpalagay mo na lang na tama nga. So yung if you go to hourly, ito po yung 108.90 area. Yan, so 108.96 area yung high niya. Kaya po ito ay 108.96 area. Parang mali. Hindi ito eh. Dapat dito, 108. Oo nga. Hindi ko na maalala kung ano nilagay ko dito. Mamaya na lang natin balikan po. Yan, so may pagkaduling na ako. Ang next naman natin ay ang gold. Ang gold po, ayan, kung papansinin po ninyo, ang gold, ang bias niya ay downside pa rin, no? As far as hourly is concerned, bakit natin sinabing downside ang bias niya? Kasi meron kang na-break na market structure dito, which used to be the low of the previous low. Ito yung previous low mo. Nag-break siya. So nung umakyat siya, nagre-resist dito. So ngayon, ito naging consolidation siya. Ang ano natin dyan, ang principle na fina-follow natin dyan, any consolidation that happens after a sharp ascent or descent of the market, they always follow the direction of the previous trend. So ang previous trend dito is down. So more or less, we will be expecting a down also dito. Sa breakout nito, malamang baba pa rin ang punta niya. Kaya po ang ating gold ay selling at 71.83. Saan galing ang 17.83? Dito po. Yan, yung previous high po nito or yung resistance po nito. Ang resistance po kasi nito, if you are going to plot a resistance for this area, yan, no? So, itong area na to ay kuhanin mo na lang yung low nito.
Ang low nito is 1781.87. So that would be a good resistance dito sa 1781.87 up to the previous high here, which is 1783.46. Yan po yung tinitingnan natin na resistance dito. So dito, it's 1781, 1781.94. Ano po? Yan, with a target nitong 1768. Ang 1768 po ay saan galing? Sa previous low po nakuha ata yan. So dito, 1768, itong previous low dito, ay naku, wala na, bumaba na pala. So it's 1768.69 kasi kanina po nandito po yan. Nandito po na area yan, hindi pa lumalaglag ng ganyan. Ano? So check lang natin kung totoo ba yung sinasabi ko. Ayan. So bago lang po siya bumaba dito. So we could have nakapasok 15 minutes po ito. So kung dito po tayo pumasok, ang target po natin ay ito po. Since nasa gitna na siya, titingnan natin kung meron pa siyang chance na bumaba more than nito, ano, kasi kung ang daily ATR mo sa gold ay nasa magkano, $22. Nag-average ka ng $22. So kung from 1789 less 22, sabi mo na lang less 20, dapat 1769 less 2, 1767 ang magiging target niya. Your 1767 should be around here. Low of 1699.15. So malamang po dito po. 1699.15 ano po. Parang ang layo nito. Kasi ang tinitingnan lang natin is 17 less 22, 1769, 1767. Daily kasi ito. So most likely, dito po ang magiging target mo. Itong 50-day moving average mo sa daily. Yan, kasi ang daily mo naman ay hindi pa naman nabe-break yung kanyang uptrend. Intact ang uptrend mo, but we are just looking at the correction nitong, kaya po tayo nagse-sell ngayon kasi ang tinitingnan lang natin ay ang correction nitong from here to here. But the underlying trend is still uptrend. I hope nagkakaintindihan po tayo, no? So ang target mo dapat dito is 1762. $1762.84. Yan, at ang cut loss mo ay $8, kaya po yan ay 1789.94. Kung wala na pong katanungan sa ating ma'am, yung nilaktawan ko, ang target po niyan ay balikan po natin ng AUD-USD. AUD-USD. Kung babalikan po natin siya sa hourly, ang tingin naman natin dito ay aakyat pag umabot dito. Ito ay buti na lang may dinanggal tayo dito. 78.33. 78.38. Ayan. So kung wala na pong tanong dyan, tayo po ay lilipat sa Forex News to know what can be expected of the market today. So ngayong araw, ang mga market movers natin ay
So in 24 minutes, you have the monetary policy coming from Bank of Japan. So expect the yen to be quite volatile, no? Kasi monetary policy ang pinag-uusapan dito. So ang interest rate decision expectation naman, ang consensus is still unchanged at negative 0.1. Ano po? So mamaya after that wala na, medyo expect for a calmer market or most likely sa ano na po sila, sa technicals na magbe-base ang galaw po mamayang hapon because wala naman pong gaanong market mover for this Tuesday afternoon na economic indicator na lalabas from any of the major currency pairs. Ano po? So on that note, maraming salamat po for joining us and hope to see you all again tomorrow.